Okay, goodie guys, no, mayroon tayong gagawin dito na Samsung inverter automatic washing machine. So ito po ay top load. Ang issue nito guys, hindi nakakatapos sa paglalaba, no. Sa gitna ng laba, bigla siyang nagsa-shutdown. So ito ngayon ang aming titingnan kung mare-repair pa natin to. Kasi nga nagsa-shutdown siya during operation, no. So usually kasi guys, kapag ganun, board ang problema kapag nagsa-shutdown siya during operation. So ang gagawin namin, tingnan natin kung kaya pa itong ma-repair, no? Kasi nga itong mga itong model guys, medyo obsolete na ito, no? Out of stock na yung mga parts nito. So yung board nito medyo may kamahalan, no, kapag may stock, pero usually guys, out of stock na yung ganitong board, no? Kasi nga old model na siya, no? So yun, no, nandito tayo ngayon sa Buena Rosa 9, Santa Rosa, Laguna. So dito ngayon ang service natin. So yun, testing namin sa ngayon guys, no. So far okay siya guys, no. Kapag unang bukas mo, okay siya. Pero kapag nira na siya ng matagal, sa kalagitnaan guys, doon siya nagsa-shutdown. Yun po yung sabi ng ating customer, no. So tayo po, pag nag-service tayo, ini-interview muna natin yung customer, no, kung anong naging problema ng washing machine. So ito na nga guys, binuksan na namin yung board para makita natin, para ma-check na natin, no. So yan. So nakita na nga natin dito guys, may mga portion na medyo tunaw na yung silicone, no. So ibig sabihin ito, yung area na to, tunaw na. Tapos yung power supply niya guys, ayan na, tunaw na din, no, yung mga silicone dito. So ibig sabihin may problema na, ayan, no, sunog na siya. So yun. So ang remedy na gagawin namin dito guys, ay papalitan namin siya ng power supply, no. Kasi nga yun po ang nagkukos ng shutdown, yung kanyang power supply. So nag-shutdown siya kasi nga pag umiinit na yung system, nagkakaroon na siya ng problema. Tapos dito guys, mayroon ditong regulator. Siya yung nagbibigay ng 5 volts. So ang gagawin nyo guys, linisin nyo to kasi nga pag nag-melt na yung isang silicone dito guys, nagkakaroon na siya ng shortage. So ang gawin nyo, linisin nyo siya, alisin nyo yung mga silicone na natunaw para hindi siya magkaroon ng shortage, no. Pero hindi yan dyan guys ang sira, no. So kumbaga pini-prevent na lang natin para hindi na siya masira, no. Nililinis natin yung silicone na natunaw, no, kasi nga prevention is better than cure, no. So yun. So ngayon linisin muna natin. Ayan, para naman yung parts na yan hindi siya magkaroon ng shortage. Then yung power supply niyan guys, papalitan natin. So yung power supply guys ng mga gitong model, pwede niyan mapapalitan yung power supply kasi naka-separate lang yung power supply niyan. So ito nga, may dala tayo dito, no. So papalitan natin mamaya yan after natin siya linisin. Ayan. Sa mga gusto pala magpa-service sa amin, message lang kayo sa aming Facebook page sa North Repair Shop, no, or comment kayo sa ating mga videos, no, or text kayo guys. Nandiyan naman yung number natin nakalagay sa description ng ating video. So yun. So ito na nga guys, no, sinimulan na namin to guys na lagyan siya ng bagong power supply. Tingnan natin, test muna natin kung okay, no? Okay yung nilagay natin na power supply. Test muna natin bago natin kalasin yung luma. Ayan. So check muna natin. Tingnan muna natin kung working siya. No, baka mamaya binaklas na natin yung luma, yung dala naman pala nating power supply sira. No? So yun. So ito yun guys, no? So nandyan, binabantayan tayo ng ating customer, no? So mayroon sila. Sa atin naman kasi kahit hindi tayo bantayan guys, may mga video tayo, no. Ayan. So ito nga guys, babaklasin namin to yung power supply niya, no. Pero testing nga natin kung okay yung dala natin. So okay naman guys, working naman, no. Ayan. So okay naman siya, no. So ipipix natin to guys, no. So ang maganda kasi guys kapag nagbibideo ka sa isang service, so hindi mo na kailangan, kahit hindi pa magbabantay yung customer, makikita naman nila sa video na kung ano talaga mga ginagawa natin. So actual natin na ginagawa. So nakikita nila yan sa video. So yun. So yun, testing lang natin yung kinabit natin na power supply. So okay naman. So ipipix lang natin yan guys. Ayan, kapag ang washing machine nyo guys, kapag na-encounter nyo siya na nag-shutdown, lalo na sa mga ganitong model, try nyo muna palitan ng power supply guys, no, para makakatipid kayo, no. So yun, no. So yan na, pinalitan natin siya ng babaklasin natin yung luma kasi kung hindi natin baklasin guys, hindi natin masirado yung cover. So talagang alisin natin yung pinakalumang power supply, no. So baklasin natin yan para may lagay natin ng maayos yung bago. So yun. So
So magbabaklas muna tayo guys, no. So gusto magpa-service, kayo po ay nagsi-service ng Cavite, Laguna, Batangas, no. Sa dulo naman ng Batangas, kaya naman namin, kaso siyempre mahal na yung transpo natin. So ang pinakaya natin siguro na medyo hindi pa ganoon kamahal yung service namin ay hanggang Lipa, no. Pero pag Batangas City, medyo mataas na yung transportation natin, toll and gasoline, medyo mataas na, no. Sa Cavite area naman, hanggang Bacoor tayo, Gen 3, 3C kaya pa, no. Sa bandang NCR naman, hanggang Paranaque lang kami guys, no. So hindi na namin kaya puntahan yung mas malayo pa kasi nga mahal na yung singil natin sa transportation. Medyo mabigat na sa side ng customer na marami namang manggagawa doon malapit sa kanila. So ito nga sinisikwat natin to para maalis natin yung luma, no. So ang pagsikwat nito guys, dandahanin nyo lang kasi baka madama yung pating mainboard. Kailangan yung power supply lang siya guys yung matanggal nyo dyan para hindi masira ang inyong washing machine. Instead na magawa, baka lalo pang masira. Kailangan dandahan, smooth lang. So tiyaga, no, tiyaga ang kailangan natin dito. So yan, sinusungkit muna natin. Dandahan lang yan guys. Ayan guys, nabaklas na natin. Sa ilalim nga, kita natin, sunog nga, oh. Ayan, oh. Sunog nga yung power supply sa ilalim, kitang kita. So ayan, oh. Siling grounded na siya. Kapag umiinit na yan guys, dyan na magsimula yung problema. Ayan, so yun po ang usual na nangyayari talaga sa mga washing machine kapag nasisira yan. Nagkakaroon ng mga errors, usually yan, nagkakaproblema dyan. So yan na, pinalitan natin yung bago guys, binalik na natin, no? So yun, no, testing na natin to, ayan. Okay na, no? So yun, power supply guys at pinalitan natin, no? Ayan, so yun, no, okay? Thank you, bye-bye.